morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayanang Pilipino. Agbyag ka, Apulakay. Mga kaibigan, ngayon pwede na natin bigyan ng reaction mga kaibigan yung tungkol sa Security and Exchange Commission, yung ating registration mga kaibigan, di ba? Siyempre dito sa loob ng community, karamihan dito alam natin na naka-register o naka-apply na tayo ng ating Security Exchange Commission na permit mga kaibigan. Siyempre alam ng ating mga abogado yan mga kaibigan. Hindi naman patuting talaga. Hindi naman tayo eng-eng katulad dito mga 14 yutas, ngak-ngak, iyak. Iyak ka na naman, ngak-ngak. Anong sabi mo na hindi naka-register? Ha? Kasi eng-eng kayo, ob-ob, di ba? Sino ba yung gumawa ng report doon sa SEC? Kinukontra ko pa yung mali naman pala yung pagkakasulat nyo. Kaya pala lumabas na na hindi rehistrado mga kaibigan kasi mali pala yung impormasyon na binigay nila ng mga kaibigan. Tsaka isa pa mga kaibigan, sinama nila yung yung pangalan ni yung pangalan ni mga kaibigan. Saan ba to? Saan ba yun dito? Sinama nila yung yung pangalan ni Ngak-Ngak Pablo mga kaibigan. Ayan si Mark John Pablo mga kaibigan. Sa pag-report, sinama nila mga kaibigan. Kung sino man tong abogaduhan sa grupo nila mga kaibigan. Parang yung naaamoy ko dito mga kaibigan ang baho ang baho nung nung plano mga kaibigan parang akala siguro nila mga kaibigan magkakaroon ng isang kaso, magkakaroon ng demandahan mga kaibigan. Tapos ang palalabasin nila dito mga kaibigan, si Ngak-Ngak yung gagawin nila yung state witness, parang gano'n. Siyempre pag nagkaganon mga kaibigan, siyempre illegal ito si Ngak-Ngak sa Malaysia mga kaibigan. Siyempre yung gobyerno natin ang gagawa ng paraan para maibalik siya sa Pilipinas mga kaibigan, di ba? Pero hindi mangyayari yun. Kawawang Ngak-Ngak, makukulong talaga sa Malaysia. May kalalagyan ka talaga dyan sa Malaysia. Hinihintay-hintay namin yan. Kasi hindi naman siya hindi naman siya undocumented na pumasok dyan mga kaibigan Meron siyang record dyan mga kaibigan, pumasok siya dyan ng legal. Tapos nagtago mga kaibigan, so may kaso nga yun mga kaibigan. Ay, naku, patuti ka nga. Akala ko pa naman matalino, ob ka pala talaga numero 1. Hindi mo kaya ang FFCI worldwide. Madami kami dito na magtatanggol kay Francis Leo Antonio Marcos. Marami kami dito na we will stand for Francis Leo Antonio Marcos. Kung kinakailangan yung mga pahayag namin ay gagamitin namin, gagawin namin to support Francis Leo Antonio Marcos no matter what. Dahil yung ginawa nating bayanihan, especially noong mga panahon ng pandemic, panahon ng bagyo, panahon ng mga ganyan, di ba? Ang daming Pilipino na natulungan through Mayaman Challenge to Francis Leo Antonio Marcos, kasama ang FLM family worldwide. Eng-eng ka talaga. Siguro yun ang motibo nito ni Ngak-Ngak mga kaibigan, kaya pinasama niya yung pangalan niya doon mga kaibigan sa gumawa nung report mga kaibigan, para ganito ganyan. Siguro nasa isip ako siguro magkakaroon ng ganito ganyan. Tapos ikaw ang yung magiging testigo para ito ganyan. Tanga, ob ka. Maaari lang yung mga kaibigan, yung sinasabi ko maaari ganun yung naglalaro sa isipan niya mga kaibigan Kasi tingnan natin yung nirereklamo nila mga kaibigan is yung
Francis Leo Marcos Family Club Incorporated, mga kaibigan. Wala naman talaga yan, mga kaibigan, di ba? Tapos yung pagkakaano pa nila by Francis Leo Antonio Marcos or Norman A. Ganito, mga kaibigan, yung falsely claiming registered as a corporation in the commission. Di ba? Mali nga, mga kaibigan, Hindi naman Francis Leo Marcos Family Club, mga kaibigan, yung pinarirehistro natin. Ang pinarirehistro natin, FLM Family Club Incorporated, anak ng patuting, wala namang buong Francis Leo Antonio Marcos, anak ng patuting, tanga ng mga gumawa niya sa inyo. Basag na naman kingak-ngak. Lalong malalagas yung mga nanonood kay ngak-ngak. Wala na talagang Ngayon, nagbabawas ng 4 na oras lang yung live niyo, mga kaibigan. Siguro wala pang tulog, mga kaibigan. Ay, naku, patuting. Gentlemen, this is to refer to your advisory note posted on your website of May 28, naming Francis Leo Marcos in this group, allegedly pleading donation from the public, mostly from our overseas Filipino troop, Francis Leo Family Club Incorporated. Wala namang ganyan, mga kaibigan. Hindi naman totoo yung Francis Leo Family Club na yan. FLM Family Club Incorporated meron. To give perspective to the matter, please allow us to give a short narrative on the heroism of Francis Leo Antonio Marcos during the height of the COVID-19 pandemic, which started in March 20. Yung start nung lockdown talaga, mga kaibigan, di ba? Nakita naman natin kung paano binagyo ni Francis Leo Antonio Marcos ng tulong doon sa mga kababayan nating nasa laylayan ng lipunan, di ba? Naka-video yan, mga kaibigan, di ba? At tingnan sa we, the supporters both here in the Philippines and abroad, came up with the name Francis Leo Marcos Family Worldwide. So ito yung family natin na binuo natin, di ba? Naging pamilya nga tayo. To have a public personality and describe the unity in helping the Filipinos in global pandemic. Tayo dito, nagkakaisa tayo rito. Yung maliliit na ambag natin. Gaya ko minsan nakakapag-ambag ako ng $20, $30 sa loob ng isang buwan. Di ba? Pag pinagsama-sama yung, mga kaibigan, sa ating FFCI, napakalaking bagay, napakalaking tulong nun sa ating sambayan ng Pilipino. Totoo yun. Di ba? Ayan pa, sulat ito ni attorney, mga kaibigan, para dun sa nabigyan tayo sometimes in January of 2020, the supporters of Francis Leo Antonio Marcos, especially the OFW all over the world, associated themselves with Francis Leo Marcos and came up with the name FFCI and acronym of FLM Club International, diba? Consequently, the name FFCI became popular to OFW. Diba? So, the formation of FLM Family Club International, with or without registration, is a valid exercise of the right to form an association guaranteed by the Bill of Rights under the 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 8, providing that, anak ng patutik talaga, iba kasi talaga, mga kaibigan, pag yung mga utak nitong mga abogado ng mga kaibigan yung pinairal batas sa batas, may pangkontra sila doon sa mga batas, mga kaibigan. Ang galing, di ba? hindi naman ito katulad nila joke lang, mga kaibigan, na Google lang, mga kaibigan. Yung mga utak nito nila, ni Abraham Espejo, tapos yung tatlo pang bigati ng mga abogado, mga kaibigan, tapos si Atty. Caronte Vestido pa, mga kaibigan, puro mga mga brilliant yung mga utak niya, mga kaibigan, pagdating sa mga batas, ganyan ba yung batas, paano itong batas na to? Siyempre, hindi ganito ganyan, di kailangan baliwala, tanggalin mo muna sa batas yung isang batas para maging itong batas, yung batas sa batas yung kontrahan yung mga kaibigan. Ganyan yung laro ng mga abogado. Boom, boom! So, ano sinasabi doon sa Article 3, Section 8? Section 8, the right of the people, including those employed in the public and private sector, to form unions, associations, or societies for purpose not contrary to the law shall not be abridged. Kumbaga, dapat hindi kontrahin, mga kaibigan, di ba? Kung hindi ka naman lumalabag sa batas, mga kaibigan, di ba?
Parang ganun yung pinapaliwanag dito mga kaibigan. Be that as it may, February 27, we applied for the registration of FLM Family Club FFCI with the SEC through CRS. So ito yung online mga kaibigan, the private purpose which to establish contact among all overseas Filipino workers, Filipino permanent residents around the world, relatives and friends, organize and maintain the spirit of camaraderie and cooperation among each other to foster close relationship among its members and unite to play an important role in uplifting the lives of each and every club member and to conduct, promote the social, recreational, athletic, and fundraising activities on a non-profit basis among its members. Copies of the articles by the Laws and FLM Family Club Incorporated and SEC official receipts are attached for your immediate reference. So, tapos sasabihin ni Ngak-Ngak mga kaibigan na bakit daw hindi daw binabanggit mga kaibigan yung yung solicitation, yung public ganyan mga kaibigan. Tanga nga aliwaliwanag mga kaibigan, sinabi dito to promote the social, recreational, athletic, and fundraising activities on a non-profit basis among its members. Anak ng patuting ka, Ngak-Ngak Pablo, tanga. Anak ng patuting, gagawa ka lang ng ng title mo. Ano ba yung title ni ni Ngak-Ngak mga kaibigan? Anak ng patuting, talagang kabubuhan talaga nito. Saan na ba tayo? Saan ba tayo? Dito tayo tumingin sa isang natin. Palusot ang FEC, bakit yung super chat ang ipinaliwanag? Tanga ang tanga nga. Ubod na tayo, hindi marunong magbasa. Anak na ba tayo ako high school graduate lang ako mga kaibigan. Ano pa ako ropor pa ako mga kaibigan, pero naintindihan ko mga kaibigan yung sulat mga kaibigan. Pero ito si Ngak-Ngak mga kaibigan, hindi naintindihan. Bakit ito na pinag-iwalag? Ayan, ang linaw-linaw mga kaibigan, Ang linaw-linaw, anak ng patuting ka, Ngak-Ngak. Talagang bobo ka nga talaga. Snatcher ka nga lang talaga siguro. Mandurukot ka nga lang. Tapos sabi ka sa akin, Ngak-Ngak mga kaibigan nung una, nung ganyan, na lumalapit daw ako sa kanya para i-promote daw yung channel ko, mag-i-sponsor ako ng Totoo yun mga kaibigan na lumapit ako sa kanya, pero talagang marunong ang Diyos mga kaibigan at hindi niya ako pinansin mga kaibigan. Kung ibig sabihin, tinignan niya siguro ako, sino ba to? O talaga mukhang hustler to, mukhang hindi ko to kayang utuin. Parang ganun yung dating mga kaibigan. na niya ako na makaibigan, puta, hindi ako mauuto nito. Hindi ko to mauuto, parang ganun. Talagang hindi niya mauuto. Pero during that time, willing talaga ako mag-sponsor sana ako nung yung tablet mga kaibigan. Bandang yun, kung hindi ako nagkakamali, mga bandang July, August, mga ganung buwan yun mga kaibigan, last year. Hindi na lang, hindi ako pinansin, di ba? Dahil marunong ang Diyos, di ba? Ngayon, ka Ngak-Ngak? Nan. Yung kanilang mga plano mga kaibigan, hindi umayon yung mga pagkakataon sa kanilang mga naging plano. Sama-sama pa sila DJ Bayag, si Mighty Manong, nila Jorik, sino pa ba yung iba dyan? Si Bakber. Si Bakber mga kaibigan, hindi ko alam kung nasang video yun mga kaibigan na yung pinagmamalaki pa ni Macber na yung pag meron daw sale doon sa pinagtatrabahuhan niyang lugar kung saan siya nagja-janitorial mga kaibigan. Pag may mga naiwan daw doon ng mga laptop, mga kinukuha daw niya mga kaibigan yung mga naiwan na laptop. Ibig sabihin, kawatan ka pala, wala kang kawatan. Anak ng patuti. Tapos sinabi pa niya yung isa, sabi niya na yung
pinareformat pa daw niya para yung ano, ganito, ganyan, ganyan, ganito. Anak ng puto, kinuwento pa mga kaibigan sa social media. Isipin niyo mga kaibigan, paano hindi sasama to doon sa mga hudas? Eh yung ugali pala mga kaibigan, makikita natin na ano, na traidor nga mga kaibigan. Isipin mo, may nakaiwan ng isang gamit, pinag-interesan mo, o pinagmalaki mo pa. Anak ng patuting, nakakahiya kang Pilipino dito sa Canada kung ganyan yung ano, yung pag-uugali mo, yung pinaiiral mo. Kasi sabi niya, pag may sale daw, ang haba daw ng pila ng mga tao. Tapos pag nagbukas na raw yung mall, pasukan yung mga tao, yung iba daw naiiwan yung mga laptop, naiiwan yung mga kung ano-anong mga gamit. Ito pala mga kaibigan si Macbeth, putang janitorial siya doon mga kaibigan. Siguro nilalagay niya sa basura. Kinukuha niya lahat, lalagay niya kunyari basura, kala niya anong ganun. Pero alam niya na laptop, o di ba? Tapos yun daw, doon daw galing yung mga laptop niya na pinakikita niya. Anak ng patuting, nakakahiya naman yung gawain mo. Macbeth, anak ng patutang, kinuwento niya yan mga kaibigan eh. Nakakahiya. Ilan ba yung laptop na pinakikita ni Macbeth doon mga kaibigan? Pakitaan nga natin si Macbeth ng laptop mga kaibigan. Yan na oh. Pag ako nagpi-play all, kung sino may kailangan dyan, ayan ang ginagamit ko. Ayan yung mga cellphone. Ayan. Ayan yung mga laptop. Desktop. Ayan. Meron pa yan dyan. Dalawa. Meron pang dalawa dun sa kabilang kwarto. Ginagamit nung asawa ko. Yung isang laptop na ano, na ayaw na ibalik sa akin. Gagamitin niya. Tapos meron pang isang desktop dun. Yan yung ginagamit ko pang play all. Yan, kung hindi ko napupulot sa basurahan na ano, na inaayos ko, is binabay and sell ko dati. Binibili ko ng babarat ako doon sa ano, sa parang mang OLX sa atin mga kaibigan, kay GG dito. Binabarat ko doon. Minsan nakakakuha lang ako ng $70, $150. Yung isang nga na nabili ko, yung HP na ano, yung ganyan lang kanipis, nakuha ko lang ng $180 mga kaibigan, 500, 600 plus yun, yung natutupi pala ganun, yung touchscreen. May crack lang ng konti yung screen niya, pero ano, hindi gumagana. Ayun pala, i-off mo lang yung ano, yung touchscreen niya, o in-off ko lang yung touchscreen, o dinagamit na ng asawa ko yung laptop. Anak ng patutig ka, Macbeth, nakakahiya ka. O balik tayo dito mga kaibigan. Be that as it may, February 27, we apply for the registration of FLM Family Club with the SEC through CRS. So okay na yan mga kaibigan. Nakapag-apply tayo. O diba? Those we categorically and vehemently deny that we are connected with Francis Leo Marcos Family Club Incorporated. O diba? Hindi talaga tayo involved dito sa Francis Leo Marcos Family Club Incorporated mga kaibigan, kasi hindi yan ang ating ipinarehistro sa Security and Exchange Commission. Ang pinarehistro natin, FLM Family Club International, diba? Or FLM Family Club International. Yun nga ang ating pinarehistro, diba? O hindi yung ano sinasabi nila. So, and using said features company as a vehicle to solicit donation from the public, there are unscrupulous individuals with a personal interest and grudge. So, dito pumapasok mga kaibigan, etong mga 14 hudas at saka yung mga aliporis nila, anak ng patuting, o diba? So, who are trying to discredit the group of Francis Leo A. Marcos and be behind said fictitious corporation. Furthermore, we have not either individually or as a group solicited donations. The money is spent for humanitarian project of FFCI are from proceeds of Francis Leo Marcos YouTube Super Chat. So maliwanag dito mga kaibigan ha. Yung nireklamo nilang ano na Francis Leo Marcos Family Club Incorporated, hindi tayo involved dyan sa nireklamo nilang yan. 'Di ba? Hindi tayo nang solicit ng donation sa pamamagitan niyang nirereklamo nila na yan, na ito nga, yan yan Francis Leo Marcos Family Club Incorporated, hindi tayo yan mga kaibigan.
dahil FLM ang ating pinarehistro, hindi buong pangalan ni Apo Lakay natin mga kaibigan. O di ba naman puro tanga mga kaibigan, ano? Hindi kayo uubra. Hindi pa nga masyado nagsasalita si Boy Grade 1 yung original na Boy Grade 1 Si idol ko rin yun si Mr. Baardi mga kaibigan, si Sir Perdi, talaga ako batas sa batas mga kaibigan, magaling din to mga kaibigan. Batas sa batas, di ba? The undersigned is unaware of any law that prohibit them either as individual or as a group to facilitate acts of charity or of private citizen who voluntarily send their money to give aid to their fellow Filipinos. Neither is there any law that prohibit the use of the YouTube Super Chat as means of sending money for this altruistic acts. Hindi ko makaibigan maintindihan yung altruistic acts. Ang bigat ng mga kaibigan, talagang pang-abogado yung mga ganyang mga words mga kaibigan Tingnan natin kung anong ibig sabihin mga kaibigan. Altruistic meaning showing a disinterested and selfless concern for well-being of others, unselfish. Diba? Yun ang ibig sabihin niyan, unselfish. Unselfish. This is unfortunate that your office did not exert more effort to conduct a thorough investigation on the matter before posting our names in public without the process of law, causing us undue prejudice, public persecution, and tarnish reputation. O di ba? Maaring magkaroon ng demanda mga kaibigan, yung Security Exchange Commission mga kaibigan, yung mga nag-facilitate nitong paggawa nitong report ito mga kaibigan, kasi hindi tumutugma mga kaibigan, ibang-iba doon sa di ba? Ibang-iba yung kasi ganun lang naman, ganun talaga yung SEC mga kaibigan. Pag inulan mo sila ng email, inulan mo sila ng kung ano-ano mga kaibigan, maglalabas sila ng advisory, kasi siguro itong sila joke la, mga 10, 20, 30, 50 sila mga kaibigan na na lahat kayo mag-email, lahat tayo mag-email, ganito, ganyan, ganito. Pati yung mga nasa abroad na ganito, ganyan, pinag-email nila mga kaibigan doon sa EIPD. Ganun yung nangyari niya mga kaibigan. Pero, siyempre, mananalo ba sila sa ating abogado mga kaibigan? Yung tatalino nito. O, di ba? Wala naman dito yung pangalan ni Ngak-Ngak. Ayan, SEC Company Registration System has been saved for May 20 mga kaibigan, confirming complete evaluation greetings, evaluation of the uploaded documents of FLM Family Club Incorporated has been completed. You may now pay through CRS payment facility. So, ibig sabihin mga kaibigan, lahat yung ating ipipresenta sa SEC is bind with the law, di ba? Kaya pinagpo-proceed na tayo mga kaibigan para magbayad sa ating registration, di ba? After payment and uploading necessary documents, you may proceed to SEC to submit your hard copy documents. Ayan resibo mga kaibigan, di ba? 2021, binura lang nila yung petsa mga kaibigan, so 2021 yung yung registration of membership book, registration of corporation, bylaws, di ba? Kompletos recados mga kaibigan, di ba? Sa atin, sa community, sa mga usap-usapan sa FLM family, siyempre, alam na to na tayo nakariso, hindi naman makakahas magsalita mga kaibigan. Ang ating mga FLM, yung lalo na yung mga nasa mansion, sila Sec Eliza D, sila Sister Luan, Sec AC, si Sec Yama, si Sister Victoria, si Limor, di ba? Sila Sir Dong, sila Sir Beno, di ba? Hindi naman sila magsasalita mga kaibigan na
hindi na nakarehistro mga kaibigan kung hindi totoo, di ba? So, talagang hinihintay lang natin mga kaibigan na mabigyan tayo ng go signal para pwede natin ma-vlog to. So, ngayon, meron na nga. Ayan na. Ano pa nga anuhin dyan? Ayan na, Ayan, Ngak, ayan, ano mo, ano mo tawag dito? Yung QR code mo para malaman mo. Yun na, ano pa, ano pa ngak-ngak? Ano yung sinasabi mo na na yung super chat. Huwag mong pakialaman yung super chat sa YouTube dahil hindi mo maaawat ang mga Pilipino, ang mga OFW saan man sulok ng mundo na magpahatid ng kanilang maliit na tulong sa pamamagitan ng super chat sa YouTube, 'di ba? Pero pag naayos na lahat mga kaibigan, ayoko na mag-ano sa YouTube mga kaibigan. Ang gusto ko yung kung saan kunyari kay Sir Dong na lang mga kaibigan para buo. Kasi yung mapupunta sa YouTube mga kaibigan, yung mapupunta sa malaking kabawasan pa yung mga kaibigan. Ilang sakong bigas din yung mapuproduce nun mga kaibigan para sa ating mga kababayan sa Pilipinas, di ba? Antay lang natin na maging maayos na lahat kung ano yung mga kailangan pang hingiin ng mga ng mga dokumento. Aayusin naman yan ni Sir Dong at nila attorney. Huwag tayo mag-alala sa bagay na yan, di ba? Hanggat may panahon ng pandemya, panahon ng merong kalamidad mga kaibigan, siyempre tumutulong tayo. Hindi naman tayo eng-eng di ba? Kung wala namang dapat na wala naman, hindi naman tayo hindi naman tayo magbibigay, di ba mga kaibigan, kung hindi natin nakikita na ito'y napupunta sa pagtulong, di ba? Kung medyo wala, okay lang, super chat na tayo ng maliliit, mga ganyan. Pero pagka meron kalamidad o meron talagang isang bagsakan na kailangan nating maging parte, syempre doon tayo mag-giveaway ng medyo isang sakong bigas sa akin, sige, isang sako sa akin, isang sako sa kanya, isang sako kay o pagsamasamahin natin, tapos tatapatan din ni Apo Lakay natin mga kaibigan ng ilang sako din, ang dami natin matutulungan, di ba? Saya. Ano pang ngak-ngak, ano pang mo ngak-ngak, iyak ka na ngak-ngak, wala na wala na wala na, 3K na lang mga view, anak ng patuting, magta-thumbnail lang ng ito lang meron pang Founder Alvin at Malacanang of the North kamiting ang anak ni Senator Amy ng patuting. Ano kayo pag-uusapan mga kaibigan? Wala namang bilang yung Alvin na yan. Ang bilang nandito sa FFCI Worldwide. Andito ang bilang sa atin mga kaibigan. So kasi medyo medyo politiko ng konti yan mga kaibigan. Hindi tayo masyadong kasi hintay natin yung hudyat ni Apo Lakay natin kasi talagang paghahandaan natin maigi mga kaibigan, lalo na pagtakbo ni Apo Lakay natin mga kaibigan. Siyempre hindi tayo pwedeng hindi magko-contribute dyan mga kaibigan. Siyempre pagdating ng kampanya mga kaibigan, kahit papano bawat isa sa atin mag-i-extend ng effort para doon sa mga tarpaulin, para doon sa mga lahat ng mga group chat, lahat ng mga FFCI Worldwide. Siyempre, kanya-kanya ng project yan mga kaibigan. Lalo na pagtatakbo ang Apo Lakay natin mga kaibigan. Kanya-kanyang lugar o magpapagawa ng mga tarpaulin, ganito, ganyan. O siyempre ako rin, kahit papano, siyempre magagawa rin ako ng tarpaulin. Kahit mangutang ako mga kaibigan, papagawa ko ng mga tarpaulin. Kahit mga 100-200 piraso na yung mga ganyang kalilit, yung panlagay doon sa mga tricycle. Kasi yun yung talaga yung plano ko. Basta tutulong tayo mga kaibigan pagtatakbo ang Apo Lakay natin. Pero sigurado yung mga kaibigan, kung personal kong opinion mga kaibigan, hindi tayo matatanggihan ni Apo Lakay natin. Kasi napakaganda kung may iuupo natin si Apo Lakay natin sa isang public office mga kaibigan. At magagamit natin yung resources ng gobyerno para makatulong pa tayo sa mga mas malalayong mga lugar mga kaibigan. Di ba? Marami tayong matutulungan pa mga kaibigan pag naiupo sa public office ng ating Apo Francis Leo Antonio Marcos.
ang tunay o nag-iisa lang na pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Kumbaga, ambassador ng mga hero nung pandemic, si Francis Leo Antonio Marcos. Marami nagpakabayani. Totoo yan nung panahon ng pandemic, mga kaibigan. Pero ang ambassador, yung apulakay natin, mga kaibigan, nung mga hero, di ba? Kaya saludo sa iyo, Francis Leo Antonio Marcos, at saludo din sa lahat ng nagpakabayani nung panahon ng pandemya. Di ba? Sinasaluduhan ko kasi nakatulong sa ating kapwa, di ba? So, paano mga kaibigan? Basag ka ngayon, ngak-ngak. O, di ba? Kung hindi ka ba naman ob-ob, di ba? Kasi Lolo Miguel lang, hindi nga nag-aral, mga kaibigan, pero naiintindihan ko yung sulat ni attorney, mga kaibigan. Ngak-ngak kay ob-ob, mga kaibigan. Mando lang pala to. Baka bukas, mga kaibigan, paggagawa tayo ng reaction, isama natin si Rosalina, mga kaibigan. Si Lollipop. Si Lollipop. O, si Lollipop pala, mga kaibigan. May mga ano pala to, mahilig pala to, mga hahawak. Bahala na kung magagawa natin ng reaction niya, mga kaibigan. Kasi ano yan eh, talagang ano yan eh, yung magka-level ni Lawlaw yan, mga kaibigan. Ni Lawlaw tsaka si Rosalina, mga kaibigan, magka-level sila ni Lawlaw. Pareho pala sila ng nakaraan. Anak ng patuting talaga, oh. Ang biyag Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng Pilipinas. Ang biyag Kapulakay.